Wala pong nakapagtanong dyan. Pang-apat, alam niyo po, inaaprubahan muna ng Kongreso ang budget sa second reading. Ang problema noon, dun sa sistema noon na nilabanan ko na binago ngayong 20th Congress, is dati, pagkatapos aprubahan ng lahat ng congressman sa plenaryo on second reading, nagtatalaga ng small committee na 4 na tao, di ba? Ang namumuno dyan is si former Congressman Saldico. At doon nagkakaroon ng unang Dapat binanggit mo si Escudero, Saldico, Martin Romualdez, at si Grace po. 4 sila dyan sa technical team niyan. 4 na yan sa BICAM. Yan po, dyan na nilaro-laro at ininyero nga sila, di ba? Yan na nilaro-laro ang budget. Dyan na insertion ng bawat program, sari-sari ng insertion, di ba? Tsaka nabulgar nung 1910, ang daming blanco, di ba? Yun, diyan na rin yun. Nagkaroon na rin ng blanco. At siguro pagdating sa executive, binabasa ko niya rin ni PBBM, doon na nagkaroon ng mga kumbaga yung mga blanco nilagyan na nila kung anong presyo. Ang laki nung bawat blanco. Ibig sabihin, mula 2022 hanggang 2025, nangyari yun. Puro blanco ang ginawa nila. Tapos yung sistema na binabanggit nga ni Toby Chanco Ganun ang sistema nila noon, 2022 hanggang 2025. 4 ang natitirang closed door. Hindi naka-live. Closed door sila ron. 4. Yung ganun ang nangyayari. Kaya po, mga kababayan at mga kapatspes, dahil nga sa pagdadawit ni dating speaker na si Martin Romualdez kay Congressman Toby Chanco. Kaya heto ang resback niya. Sa bidyong ito ay tahasang magpapaliwanag si Congressman Toby Chanco sa panayam sa kanya. Diba? Siyempre, hindi naman basta-basta mananahimik itong si Congressman Toby Chanco. Alam naman nating matagal nang nag-iingay ito. Lalo pa naman ngayong na-mention siya ni Martin Romualdez. Ang style kasi ngayon ni Martin Romualdez medyo hawig sa utak talangka. Nasigi siya ngayon na humahatak pababa sa mga ibang gusto niyang madamay. Ganun po siya ngayon. Utak talangka, nahawig sa kanya yun. Kaya nga sabi niya na hindi lang naman siya ang beat, di ba? Hindi lang naman siya yung talagang may kagagawan. Oo, alam naman ng taong bayan na hindi lang naman siya. Nalalo nang lumantad ang Gutesa at mga resource persons sa Senado dati na siyang tinuturo Diba? At lalo rin ang umusbong ang 18 Marines na lalong nagpadiin sa kanya. Kaya naman hindi talaga magpapatalo si Congressman Toby Chanco tungkol dito sa panayam na ito. Dapat lang na liwanagin niya at protektahan niya ang sarili niya dito. Total, may kredibilidad dito si Congressman Toby Chanco Sa kabilang banda kasi pinapipris yung mga yaman ni Martin Romualdez, ng ombudsman na si Remulla, ang kanyang mga salin. Diba? Nagkakalaglagan na kung baga, diba? Malay natin. Kaya nga nagsasaulian na ng kandila ang ombudsman at si Romualdez. Kaya nga mga kababayan, masyado ng toxic ang gobyerno natin sa totoo lang. Dahil sa mali-malitang kinurakot na yan. Hindi lang naman talaga 1 trillion ang nawawala ang kinurakot. Kulang-kulang 2 million po. Sa totoo lang, 1.9 trillion. Ang laki nun. Sa loob lang ng 3 taon. Imagine, diba? Sana, minsan, o sa ibang araw,
ay ibulgar na rin ni Romualdez kung sino-sino ang inabutan niya ng mali-malitang pera na sa pamamagitan kung inuutos man niya. Di ba? Siya yung nag-uutos, siya yung nasa kapangyarihan. Hindi ba natatanda natin, sinabi ni President Inday Sara, na 2 tao lang ang umahawak sa budget ng Pilipinas. Ito yung si Saldico at si Romualdez. Binulgar na yan, di ba? Na sana kahit nasa level ng 1 million ay dapat maibulgar niya. Ayan ang maganda, di ba? Ngayon, nag-iingay na si Martin Romualdez. Malamang sa malamang, hindi pa yan. Umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang ang pag-iingay ni Martin Romualdez. Kumbaga, sa pagka yan talagang na medyo na-stress pa at nagalit na. Baka yung mga dati niyang kasamahan o yung mga tao-tao niya na binigyan niya ng mali-malita, baka mabulgar niya. Diba? Kaya kung totoo man, sana magkatotoo. Diba? Kaya eto po, bago pong lahat, I welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya eto, ituloy po natin ang video ito kung saan nakapanayam si Congressman Toby Chanco. Opo. Isa po kayo sa mga nabanggit ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pahayag kahapon. Vice Chair of the Appropriations Committee daw kayo sa previous Congress. Pero bakit hindi raw na-bring up yung concerns sa budget process? Okay, number one, 56 po kaming vice chairman dyan. Hindi lang po ako nag-iisang vice chairman dyan. No? Number two, ang trabaho po ng vice chairman is idepensa yung budget ng departamento na naka-assign sa inyo. Number three, tingnan niyo po yung budget deliberations noong for the 2025 budget. I think that was mga October 2024 yan. Tingnan niyo yung records nun. Wala namang member ng majority na nakapagtanong doon. Dahil sa totoo lang, at that time, pag member ka ng majority at gusto mo magtanong, ang sasabihin sa'yo, pag nagtanong ka, babawasin yung budget mo, no? Tingnan nyo, baka sabihin na naman lang, hindi totoo yan. Pero tingnan nyo yung records, yung transcript. Kaya, di ba, sa kada tanong, katumbas nun, pangontra. Kaya nga yan siguro ang rules nila eh. Kapag nagtatanong ka, ibig sabihin, kumukontra ka sa mga sistema nila. Kung ano man ang gagawin nila dyan. Ganyan po. Kaya siguro, hindi na rin nakapagtanong sila Congressman Toby Chanco. Kaya yan nga ang totoo, di ba? Wala pong nakapagtanong dyan. Pang-apat, alam nyo po, inaaprubahan muna ng Kongreso ang budget sa second reading. Ang problema noon, dun sa sistema noon na nilabanan ko na binago ngayong 20th Congress, is dati, pagkatapos aprubahan ng lahat ng congressman sa plenaryo on second reading, nagtatalaga ng small committee na 4 na tao, di ba? Ang namumuno dyan is si former Congressman Saldico. At doon nagkakaroon ng unang... Dapat binanggit mo si Escudero, Saldico, Martin Romualdez, at si Grace po. 4 sila dyan sa technical team niyan. 4 na yan sa BICAM. Yan. Yan po, dyan na nilaro-laro at inhinyero nga sila, di ba? Yan na nilaro-laro ang budget. Diyan na insertion ng bawat program. Sari-sari ng insertion, di ba? Tsaka nabulgar nung 19 ang daming blanco, di ba? Yun, diyan na rin yun. Nagkaroon na rin ng blanco. At siguro pagdating sa executive, binabasa ko niya rin ni PBBM, doon na nagkaroon ng ng mga kumbaga yung mga blanco nilagyan na nila kung anong presyo. Ang laki nung bawat blanco. Ibig sabihin, mula 2022 hanggang 2025 nangyari 'yon. Puro blanco ang ginawa nila. Tapos yung sistema na binabanggit nga ni Toby Chanco Ganun ang sistema nila noon, 2022 hanggang 2025. 4 ang natitirang closed door. Hindi naka-live. Closed door sila ron, 4. Yung ganun ang nangyayari. Pagkakataon na magkaroon ng insertion para makapagbenta ng proyekto. So ang masama doon talaga is yung bentahan
ng proyekto. Doon nagsisimula Yun, yung oo. corruption. So yung corruption, nagsisimula pa lang doon sa House of Representatives. Pagkatapos namin, aprubahan on second reading. Pag binalikan sa amin on third reading, hindi ka na pwede mag-question. So paano kami mag-question sa ganung sistema? Kaya nga, yun ang pinaglaban natin at dito sa 20th Congress, yan yung isa sa pinakamalaking reformang ginawa, wala ng small committee. Paano po na-select? Yung small committee. Paano po pinili yung select committee na yun? Yung membro na... Apat sila ron sa small committee na yun eh. Tandaan natin ang apat na small committee na yan si Saldico, Martin Romualdez, si Escudero at si Grace po. Yan po sila. apat na binabanggit nyo. Siyempre, i-manifest yan sa floor, siyempre, since may supermajority, wala naman tututol doon, di ba? So, yun ang nangyayari. Ang inaano ko pala si Kimbo pala. Hindi si Martin Romualdez. Ang apat pala, Saldico, si Kimbo, si Grace po, at si Escudero. Sila yun dati. So wala po kayo sa deliberasyon doon sa sinasabi nagkaroon ng mga insertions? Hindi, wala. Okay, buti na tanong mo yan. Hindi po ako member ng small committee at hindi rin ako member ng BICAM. Though isa ako sa 56 na vice chairman ng Committee on Appropriations. Yan ang pinakamalaking committee, 143 members yan. Kung noon man or ngayon, looking back, meron bang red flag kayo nakita nung may deliberation doon sa budget? Hindi, yun na nga, di ba? Sabi ko nga, nung 19th Congress, ang pang-apat na balik ko na yan doon sa Kongreso, noon lang nagkakaroon talaga ng bentahan ng proyekto. Kaya yung sinasabi ni former Speaker Martin Romualdez na executive branch ang nagpapatupad niyan. Pero bago naman dumating doon sa executive branch, basta't na ibenta yung proyekto, babayaran na kagad yun. So hindi pa siya umaabot, hindi pa nga siya nabibid. Basta't pumasok ka doon sa libro na tinatawag doon sa HGAP o Grabe. sa GAA, babayaran na yon. At hindi, though ako una nagsabi na ang nagbebenta Nauna na yung bayad. Ibig sabihin, paano pala kung ghost project yun? O hindi natupad? O hindi nagawa? Diba? Bayad na. Ay, grabe talaga. Hindi lang, kumbaga, bilyon ang ginawa nilang ganyan. Tanong, isisaldi ko. Bentahan. Yan naman ay pinatunayan ni Engineer Alcantara at yun din ang sinabi ni Yusek Bernardo, no? So hindi lang ako nag-iisang nagsabi niyan. Ang tanong, magagawa ba yun ni Saldico nang hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez? Diba? Dahil sa isang panayam, sinabi naman ni Saldico na araw-araw sila nag-uusap ni former Speaker Martin Romualdez. Bago po ito may siwalat sa mga congressional inquiries, lumabas na po ba ito? Alam na ba ito ng ibang mga members ng Congress yung sinasabi niyong bentahan? Yes, open secret naman yan. Siyempre, wala nang gustong magsalita dahil baka nakabili sila ng proyekto doon. Siyempre, hindi sila makapagsalita doon sa bagay na yan. No? So, hindi totoo yung sinasabi niya na yung corruption ay pinapasa niya doon sa executive branch. Kasi hindi pa nga umaabot yung budget doon sa executive branch ay nagkakaroon na ng bentahan ng proyekto. So palagay niyo po mas marami pang madadamay or masisiwalat ng mga members of Congress dito? Depende yan. Kasi Hindi. Marami madadamay yan. Pag nagsalita lang talaga ng kung sino-sino yung mga inabutan ni Romualdez. Depende kasi yan eh. Nag-utos yan si Romualdez. Siya yung nag-uutos. Alam niya lahat yan. Malamang at sa malamang. Kung sino-sino ang naabutan ng mga mali-malitang yan. Bukod sa mga mga 18 Marines tsaka kay Gutesa. Bukod pa dyan. Siyempre, kabahan na kasi kung makauwi na si Saldico rito at syempre kakasuhan niya. Syempre, ang unang-una diyan, kailangan safe dapat si Saldico pag uwi dito. Dapat may mga yan, kumbaga buhay na yan ang nakasalalay diyan. Kailangan protektahan nila si Saldico hanggang sa makaabot sa hearing ng di ko alam kung matutuloy sa Senado eh. Ang talaga naghihiring ngayon sa GAA, yung Supreme Court eh. At ang alam ko sana maano ng Supreme Court, masubpoena kung sino-sino man yung mga madadamay dyan sa GAA na yan. Di ba? Marami dapat. Kaso hindi nagme-mention ng pangalan eh. Kung sino-sino eh. Dapat ma-mention dyan sa Supreme Court hearing na yan. Di ba? Kaya si Saldico dapat ingatan yan para makapagsalita yan. Di ba? Ngayon, syempre, didepensahan niya ng sarili niya. At siya sasabihin niya, syempre, hindi naman siya yung gagalaw eh. Hanggat may basbas sa taas di ba? Yan yung pinupunto ng maraming tao eh. Alam naman ng mga maraming tao yan na hindi naman gagalaw si Saldico kung hindi walang basbas sa taas. Alam naman natin yan, di ba?
Ang nasa sentro talaga niyan, ever since before, I've been consistent na ang nasa sentro talaga niyan is si Saldico, di ba? Kasi kahit doon sa kaniyang mga statements, hindi Maraming naman niya tinatanggit, hindi naman niya tumuturo sa tinatanggi, kanya di eh. ba? Oh, sinasabi lang niya na alam yun ni former Speaker Martin Romualdez. Yun ang sinasabi niya doon sa kaniyang mga statements. Nababanggit niyo po si former Congressman Saldico. Ano pong reaction niyo sa kanyang pagkaka-aresto? Makakatulong ba ito sa investigasyon ng gobyerno? Yes, of course. Ang makakatulong yan. Of course. At ako'y natutuwa Tama. na yung aking munting suggestion na magpadala ng high-level team, mukhang kahapon yata nagpadala na ng high-level Eh di talagang mabubulgar na kung sino-sino yung dapat mabulgar. Eh kaso, ang problema, etong hearing sa Blue Ribbon Committee sa Senado, paurong-sulong ang desisyon eh. Talagang gusto nang i-close nila ni Pinky Lacson eh. Gusto nang papirmahan yung partial report eh. Imagine, kapag pinirmahan na yung partial report niyan, di close na. 'Di ba? Hinto na yung report. O kumbaga hindi hinto na yung hearing. Talagang hino-hostage niya yung partial report para matuloy yung hearing. Diyan po siya nagkakamali. 'Di ba? Maling-mali talaga yan. Kaya dapat sa Blue Ribbon Committee at maisalang si Saldico. team yung ating pamalaan para siguraduhin mapabalik si Saldico. Para mabura namin yung mga chismis-chismis na sinasabi na ayaw pabalikin si Saldico. Maganda yung ginawa nilang aksyon na nagpadala sila ng high-level team doon para patunayan na sila mismo gusto nilang pabalikin si Saldico. Samantalay na rin po namin kung Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. At syempre, napakinggan natin at napanood ang mga rest back ni Toby Chanko. Kasi na-mention siya di ba? Na-mention siya Kaya hindi siya pumayag na hindi, yung kumbaga yung pangalan niya malaglag dyan. Di ba? Kaya naniniwala naman ng mga tao na yung kredibilidad ni Toby Chanko. Siya, kumbaga nagkaroon nga ng imbitasyon sa kanya di ba? Dun sa hearing sa Blue Ribbon Committee na si Marcoleto pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Naanyayahan siya Yun. Kumbaga, wala siyang kemi-kemi at buong tapang niyang inilahad na na-mention niya ang pangalan ni Martin Romualdez noon sa Senado. Talagang pati si Saldico. Di ba? Kaya bulgar na. Yan ay matagal ng pag-iingay niya hanggang ngayon. Consistent si Toby Chanko. Di ba? Kung ano man yung kamalian noon ng gobyerno, simula nung mag-election pa, nabulgar niya na. Kaya hanggang ngayon, consistent siya. Na totoo ang mga pinagsasabi niya. Kaya hanggang ganyan na lang po, di ba? Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po. Okay?